Eto nga pala ang mga rare na manok sa buong mundo. Dong Tao Chicken. Ang espesyal na lahi ng manok na ito ay nagiging bihira sa bawat pagdaan ng taon. Sa Vietnam, ang Dong Tao ay lubos na pinahahalagahan at higit na hinahangad para sa kamanghamanghang karne nito. Ang mga lokal na tao ay madalas na tumutukoy sa Dong Tao na manok bilang dragon chicken dahil sa napakalaki nitong mga paa at makapal, makapangyarihang mga binti. Ang mga binti ng manok ng Dong Tao ay maaaring umabot sa isang katulad na laki sa palso ng isang tao na lalaki. Ang mga babaeng Dong Tao ay kasumpa-sumpa rin sa pagiging talagang mahirap na ina. Hindi ka taka-taka, kung gayon, kung bakit ang partikular na lahi na ito ay napakabihirang at mahalaga. Aabutin ka ng humigit kumulang $2,500 para makabili ng isang pares ng breeding na mga manok ng Dong Toa. Ayam Cemani Chicken. Habang ang Dong Tao ay isa sa mga napakamahal at bihirang lahi ng manok, ang lahi ng Ayam Cemani ay nasa isang klase ng mag-isa. Ang ilan ay tumutukoy sa Ayam Cemani ay ang ganap na Lamborghini ng mga bihirang lahi ng manok. Ang mga manok na ito ay misteryoso, maganda at napakabihirang. Sa Java, kung saan sila nagmula, sila ay itinuturing na isang sagradong ibon. Ang kulay ng manok na ito ay isang nakamamanghang inky black sa bawat bahagi. Kung interesado kang magpatibay ng Ayam Cemani, asahan na makapasok sa waiting list at maghintay ng hanggang isang taon. Ang presyo na babayaran mo ay nasa paligid ng $2,500 bawat isa, o $5,000 para sa isang pares ng pag-aanak. Onogedori. Ang isa pa sa mga bihirang lahi ng manok ay kilala bilang Onogedori. Ito ay isang malaking ibon na nagmula sa Japan. Ang pagsasali ng salitang Onogedori ay maluwag na nangangahulugang ang marangal na ibon. Ang mga manok ng Onogedori ay itinalaga sa Japan bilang isang opisyal na pambansang kayamanan noong 1952. Sa ngayon, halos 250 lamang sa mga manok na ito ang nananatili sa Japan. Isa ito sa mga bihirang lahi ng manok na ipinagmamalaki ang kakaibang kagandahan. Sa katunayan, ang mga tandang ay nagtatanim ng mga buntot na madaling lumampas sa 5 talampakan ang haba. Ang pinakamahabang na italang buntot ng tandang sa isang Oregedori ay halos 40 talampakan ang haba. Kung ikaw ay mapalad na makuha ang iyong mga kamay sa isa sa mga manok na ito, kakailanganin mong gumugol ng maraming oras sa pag-aalaga sa mga tampok ng ibon. Karaniwang pinananatili ng mga may-ari ng Oregedori ang mga manok. Pinipigilan nito ang kanilang mga balahibo sa pagkaladkad sa lupa. Itinatali rin nila ang buntot ng manok ng isang laso na sutla upang mapanatili ito sa pinakamagandang kondisyon. Golden Campine. Ang lahi ng manok na ito ay karaniwang hindi pinapansin ng maraming mga breeder na, sa halip, ay naghahanap ng mga manok na mas mabilis mature. Nangingitlog ng mas maraming at mas mahusay na kondisyon ang kanilang sarili sa malupit na klima. Dahil tinatanaw ng mga breeder ang Golden Campine, ang mga numero nito ay patuloy na bumababa. Ang mga aktibo, alerto at napakatalino na mga manok na ito ay nangangailangan ng tulong upang matiyak na ang kanilang populasyon ay magsisimulang tumaas muli. Kahit na hindi sila gumagawa ng kasing bilis o kasing dalas ng commercialized, hybrid na manok, sila ay lubos na kapaki-pakinabang. Ang kakaiba sa lahi na ito ay ang lahat ng mga lalaki ay may balahibo ng inahin. Nangangahulugan ito na ang mga babae at lalaki ay may parehong eksaktong mga pattern at kulay. Naked neck. Maraming tao ang tumutukoy sa naked neck na manok bilang isang turken. Ang pangalan na ito ay nagmula sa katotohanan na ang isang naked neck na manok ay mukhang isang krus sa pagitan ng isang manok at isang pabo. Minsan nga ay nabalitaan na ang naked necks ay sa katunayan ay isang crossbreed. Gayunpaman, napatunayang hindi totoo ang tsismis. Sa katunayan, ang naked neck na manok ay dahil sa isang gene na kakaiba sa lahi. Ang gene ay nagbibigay sa mga manok ng halos 50% na mas kaunting saklaw ng mga balahibo kaysa sa iba pang mga lahi ng manok. Karamihan sa mga nawawalang balahibo ay pinakakapansin-pansin sa leeg ng manok, kung saan karaniwang kakaunti o walang feature na coverage. Ito ang dahilan kung bakit ang manok ay kahawig ng isang pabo. Isa ito sa mga bihirang lahi ng manok na nagmula sa Transylvania. Sa maraming lupon, kilala sila bilang Transylvanian naked neck na manok.